So yan, tingnan natin yung kanyang dashboard. Halos kamukha lang nung nandun. Ayan guys, meron tayo bagong itetest na OBD interface, no? Ang mura lang neto guys. Ang kailangan mo lang install dito yung software niya, no? So para ma-install mo yung software, i-scan mo lang tong QR niya dito. Ito yung app na i-install natin, no? Ayan, na-install ko na yan. Tapos na-setup ko na rin yan. Pupunta lang kayo sa settings. Tapos dito sa OBD port, ayan. Nilagay ko na sa Wi-Fi. Hindi ko pa na-try yung Bluetooth pero na-try ko yung Wi-Fi, no? Kailangan nyo lang i-on yung inyong sasakyan kahit hindi na muna i-crank. Tapos sasalpak na natin tong ating OBD scanner. Tapos ayan, makikita nyo na to naka Wi-Fi OBD2. Pag connected na, pupunta na tayo dun sa app. Ko-connect na tayo. Yan. Halimbawa, ito yung display ng RPM. So makikita mo, hindi pa naman tumatakbo yung sasakyan, no? Try natin patakbo yung sasakyan. So yan meron siyang data ng RPM. So meron din siyang all sensors dito. Yan, dito mo makikita lahat ng mga kailangan mo makita. Merong fuel system status, engine coolant temperature, RPM. Yan. Ito yung nandun sa live data na nakagraph. Pero ito, nakaano lang siya, tabular. Yan. So ayan siya. So pupunta tayo dito sa diagnosis, no? Para malaman natin kung mayroon ba tayong fault code. Meron tayong dalawang fault code. Controller area network, data bus, yan. Pwede nyo i-clear to. Pindutin nyo lang yung clear, tapos clear. Okay. What is nakita natin? Nag-clear tayo ng fault code, di ba? Pero meron pa rin siyang check engine. Ang gagawin ko, kinuha ko itong isa kong OBD scanner para mabura yon. So, erase trouble codes. Yes. Ayan. So, nawala na yung check engine doon. Itong OBD port na to, nag-iwan siya ng fault code dun sa system tapos hindi nawala. So, ito yung pangtanggal ko ng fault code, no? Itong gfind. So yun lang, pinakita ko lang sa inyo kung anong meron dito sa OBD na to, interface na to, no? Yun lang yung aking review dito sa OBD scanner na to. Sana nakatulong.